Yes mga guys, welcome back to my YouTube channel. Eto na naman po, may update na naman si SEC about sa filing ng GIS. So naglabas na naman si SEC, kung nakikita nyo po itong ating screen ngayon, na tinatawag nilang Harbor, na ang meaning is Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry, o ang tinatawag na Harbor. Yan mga guys. So, paliwanag ko lang po ng konti itong harbor na to, kung bakit nilabas ito para po sa Beneficial Ownership Declaration po. Kung ano nyo po yung GIS po natin, sa last page meron pong BOD doon. Beneficial Ownership Declaration is hiniwalay na po nila mga guys. Sineparate po nila ng system. So, ibang apps na naman po ito dito sa harbor. Doon na po ipapasa ang BOD. So, kung dati ay isa lang po ang ipapile nyo, GIS lang, ngayon magiging dalawa na siya, GIS at BOD. Bukod pa sa FS Ayan. Sa lahat po ng corporations po ito stock or non-stock, domestic, lahat po, mga ROH, mga branch office, yan, lahat po yan, kailangan pong magpasa dito. Bukod na po yan. At isa pang update, yung GIS po niya is may bagong version po. 2026 version na po ang gagamitin simula po ngayon, January 30. Yan, kung nag-file po kayo ngayon ng GIS po ninyo, hindi na po yan tatanggapin. Malamang ma-reject na po yan kung version 2020 pa po ang gamit ninyo na forms. So, simula ngayon, wala nang gagamit ng version 2020 na GIS forms. Lahat po ng GIS forms, binago po nila. Meron pong link dyan po sa may sa website po ng SEC. Meron naman po doon, downloadable naman po yun. At kung gusto niyo po ng copy or ng link, comment na kayo, ibibigay natin. Tapos so ito na itong harbor natin na tinatawag. Hindi po kayo makakapag-file dito mga guys, yung mga filer. Note ko lang, hindi kayo makakapag-file dito kung hindi po kayo authorized filer ni company. Kailangan po i-authorize po kayo ni company as a filer para ma-file nyo rin po itong BOD. Ganyan po ang lalabas pag puntahan nyo na po yung pinaka home ng harbor. Yan, dalawa po ang i-click dito. So kung mayroon na po kayong account sa eSecure, click nyo na po ito. Sabihin may account na kayo sa eSecure log in with eSecure. Hindi po kasi kayo makaka-log in dito sa harbor kung wala kayong eSecure na account. So ito yung susi, yung eSecure. Ayan, may padlock to. Kailangan mong susian yan. Ayan. So pag may eSecure account na kayo, yan, didiretso na kayo dito. Pasok na kayo dyan sa harbor na yan. Pero kung wala pa kayong eSecure account, ayan, dito muna kayo, i-click nyo to. Register now to eSecure. Mag-register po muna kayo. I-activate nyo po yung inyong account dito kasi hindi nyo rin po ma-access si harbor pag hindi activated ang account. Meron pong registration fee yun na 400 pesos itong eSecure account na ito. Kaya mag-ready na rin po kayo ng pambayad para ma-activate po siya. At syempre, valid IDs po ninyo. Mas maganda dalawa, mag-prepare na po kayo. Yan, i-upload nyo po kasi yun Meron po akong tutorials kung paano mag-register ng eSecure. Medyo mahaba-haba rin pong proseso yan mga guys. Kaya gawin nyo na. So yun, pag dito na kayo, log in with eSecure, yan, magre-redirect na po yan sa eSecure na login. Naka-default na tong sa akin. So pag in-enter mo na yan, sign in mo na yan, kusa na yan papasok. Yan mga guys, ito po ang dashboard ng harbor. Yan. So dito lalabas yung kung ano yung mga na-file nyo po. Halimbawa, ayan, mag-create po tayo ng panibago application. May mga instruction po dyan. Basahin nyo na lang po mga guys. At itong mga kategory, yan, importante po yan kung saan po kayo dyan. Mamili po kayo ng kategory dito. Importante po ito, mabasa po ninyo yan kung ano ibig sabihin ng sa A. Yan, sa B. Babasahin nyo lang po yan mga guys. Hanggang I po yan, mamili po kayo. So, okay natin to. Dito na ang pinaka-form ng BOD. So, pipili lang po kayo dito ng year, kung anong year po yung ipapile nyo. Name po ng company. Lalabas po dito yan. Matic po yan pag authorized filer po kayo. Pag in-authorize po kayo ni company. Lalabas po yan dito. Automatic na po yan. Pag halimbawa ito.
Halimbawa, ito, yan. Automatic na po yan, magkakaroon na po ng registration number, binabalidate po ng system yan, kung anong filing type, company type, yan. Halimbawa po, pag nabago niyo po yung year, malalaman niyo naman kung amended na yung ipa-file. Halimbawa, ito, previous. Mababalidate niya. Ayan, nabalidate niya na mayroon ng original na naka-file ng 2023. So, amended na po yung susunod kung gusto niyo mag-file ng year na yan. Matik po na ng system. So, amended na po ito. Kung change in a BO, beneficial ownership, ito naman additional BO, kiklik nyo lang po yan. Ayan, ito rin. Kiklik nyo lang po kung ano pong reason sa pag-a-amend. So, yan, tatype nyo po yung mga detalye niya dito. Yan, specific residential address. Simple lang po ito. Yan, mga contact niya. Yan, madali lang po ito sagutan. Tapos ito na nga, yung importante. Pipili po kayo kung ano po dyan. I-check nyo po yan. Kung ano yung category siya. Tapos, kung 5 po sila or 4, add nyo lang po at another fill up po ng form yon hanggang sa makumpleto nyo na po silang lahat na i-enter nyo na po. Isasubmit nyo na po dito para pumasok na po na sa company is maipasa na po lahat ng mga beneficiary. Yan. Ilan po mga guys. Madali lang po ito pero medyo ingat-ingat din po. Baka po sa iba pumasok ang inyong nilalagay na pangalan. Baka po ang ma-clip nyong company is iba. Kasi sa dami ng authorized na filer ka, tulad ko, kaya dapat mag-ingat po sa pag-click ng ng company. Double check po talaga yan bago nyo i-enter yung mga pangalan. Kasi dito, kahit anong mailagay nyo dyan, tatanggapin ng system po yan. Wala siyang pakialam basta kung ano yung pangalan dyan, tatanggapin niya yan. Kaya, dito lang, yan, exclamation yan. Kaya dito lang mag-iingat kung ano yung company na gusto mong filean ng beneficial ownership declaration. Ayan, yun lang ang payo ko. Mag-ingat lang po dun. Yes mga guys, so thank you for watching.